Magandang araw po mga kapapong. Nandito tayo ngayon sa parking at sobrang haba ng pila. Habang naghihintay tayo, nakaisip tayo ng pagkakataon, opportunity para makagawa naman ng vlogs para later on makapag-share po tayo at syempre makatulong po tayo. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga kapapong tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back. Nice ko po muna sana mag-invite. Teka muna, abanti muna tayo ng konti. Nice ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow, paki-dalaw naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update at syempre po mga nangyayari po dito po sa ating channel at sa mga nais po tayong makausap, makapanayan po sa isang one-on-one coaching mga utol ay dito nyo rin po ako pwedeng mapuntahan. Nandito pa rin po tayo at sobrang haba talaga po ng pila. At syempre po yung mga tao, mga pamilya po kasi ay nagse-celebrate po ng Happy Holidays, Pasko, New Year. Kaya syempre lahat po ay gumagala, lahat po ay nagsasaya mga utol. Pero ngayon, syempre kung halimbawa kayo po ay nasa breakup situation at nasa gitnaan nga po ng sabihin na nating struggles na nai-experience nga po ng parang ikaw ay na-reject. Kung saan ang pakiramdam mo mga utol ay parang ikaw ay baliwala at hindi man lang po naaalala. Of course, lagi nating sinasabi na nandyan yung proseso ng no contact. Pero ang problema sa no contact, paano ba talaga ito gagana mga utol? Lalong-lalo na nga po kung halimbawang napakataas ng pride ng ex mo at talagang parang hindi niya nakikita ang value natin. Kumbaga, wait lang po Pero ngayon, ang pinili kong topic ay yung sinasabi nga nating one of the best way to win your ex, yung no contact. Dahil sa mga nakakausap ko po sa mga coaching session natin, marami ang gumagawa ng no contact. Pero ang problema, hindi nila naiintindihan yung pinaka-core, yung pinaka-value nito at pinaka-essence nito mga utol. Kaya ang nangyayari ngayon, nagkakadapalpak-palpak. I mean, hindi po nila nakikita yung success at hindi po nila talaga na-achieve yung outcome na gusto nila mangyari. Dahil nga po nakafocus sila doon sa paglayo. Ang akala nila na pagka sila po ay lumayo. Ang akala po ng mga kausap natin na pagka tayo po ay lumayo, magkakaroon kagad ng tendency or magkakaroon kagad ng natural effect na makita yung halaga natin at mamiss tayo ng ex natin mga utol. Hindi po ito ang pinaka-objective ng no contact. Dahil no contact in my opinion, napaka-importante ng positioning. Pag ikaw ay alanganin, yung para bang wala sa hulog at sabihin na nating desperate act pa rin at desperate measure ang nakikita ng ex mo sa'yo. Kung saan ang tingin niya sa'yo mga utol ay nasa damage control situation ka pa rin, hindi po gagana ang no contact. Kaya nga kung halimbawa kayo po ay nag-aaway sa mga oras na to mga utol, may dapat ka munang ayusin. Sinasabi ko yun sa mga previous vlogs natin na ito muna dapat ang assignment mo mga utol bago ka dumistance, bago ka dumitouch, bago ka mag no contact. Dahil when you say no contact, dapat hindi ka nahahawakan ng ex mo emotionally. Ang pakiramdam niya mga utol ay out of control ka. Kaya nga di ba lagi nating sinasabi na pagka ikaw ay mag no contact, kaakibat dito ay hindi mo dapat pinapakita na ikaw po ay apektado. Kahit kanino. Kahit sa mga mutual friends ninyo, sa kung sino man utol ang nakakakilala sa inyo. What I'm trying to elaborate po mga kapapong ay hindi po tatalab ang no contact kung ang pakiramdam ng ex mo ay kontrolado ka niya. I'm in control of you. At realistically, napakaraming bagay para maramdaman po niya to emotionally. Tulad nga po ng galit, yung naghihintay ka, yung parang nagbibigay ka ng assurance, yung talagang may definite feelings ka pa, umaasa at apektado nga po sa pagkawala at breakup ninyo. Kaya nga po sa mga coaching session natin ay itinuturo ko po kung paano mo i-vacuum ito. Kung paano mo muna lilinisin ito bago ka mag-no contact. Hindi yung, o sige mag-no contact na lang ako kasi alam ko mamimiss niya ako, hahanapin niya ako. Tulad nga po na sinabi ko mga utol, yes, for sure ay maninibago siya.
For sure, maninibago siya, hahanapin ka, and perhaps mamimiss po tayo. Pero ang tanong, nagkakaroon po ba siya ng realization doon? I would say, medyo mababa po yung percentage. Pero kung may paparamdam at magsisignal sa kanya na wala ka na yung mga bigat na to, yung mga heaviness, yung mga emotional pains, at feelings nga po na sinasabi ko, especially kung halimbawang negative ito mga utol, kailangan palitan po kagad natin ito ng mga positibo. Tulad nga po ng immediately mga utol, ay tinatanggap na po natin yung breakup. Kasi sa ganoon, dun niya mararamdaman mga kapatid na wala ng assurance na hindi ka na naghihintay at hindi ka naggalit sa kanya at hindi ka na nga po nagtatampo or may sama ng loob. That's why, when you think of the no contact, wag nating gamitin ito mga kapatid para lang ma-miss tayo ng ex natin. Gamitin natin ito as a weapon to move forward kahit nga po wala siya mga kapatid. Yung tipong bubuo ka ng sarili mong direksyon at ihihiwalay na nga po natin yung mga factors or anything including your ex. Dahil para sa akin, isa sa mga essence of no contact mga utol, yung parang unti-unti ka na nag-i-slip sa mga kamay niya, yung unti-unting parang nawawala ka niya, yung dahan-dahan mga utol, yung parang hindi ka na po niya nahahawakan. Pero kung halimbawa nga pong nasa breakup situation kayo mga utol, pero nababalitaan pa rin niya, kumbaga nararamdaman pa rin niya, for sure nararamdaman niya mga kapatid dahil syempre dati kanyang karelasyon. At kung halimbawang nag-beg ka sa kanya dati mga utol, lalo na. Ang ibig ko pong sabihin, malamang na na-establish mo yung sinasabi nga po natin na dapat nating iwasan or dapat na hindi niya maramdaman. Kasi as long na ito po ang feeling ng ex mo mga utol, tatakbo lang po yung no contact kahit umabot po tayo ng 1 taon or sabihin na nga po natin more than a year mga utol, ay medyo wala po siyang marirealize. Hindi po niya mararamdaman yung separation anxiety. At habang tumatagal na kahit nga po kayo ay nasa no contact mga utol, imbis na papabuti ito, lalo po itong napapasama. Dahil ang pakiramdam niya, ikaw nga po ay naghihintay lang. Or ikaw nga po ay may lungkot at may mga sama ng loob na tinatago. Now, you need to do something mga kapatid para maiparamdam mo sa ex mo na ikaw nga po ay moving forward. Ikaw nga po ay getting better. Ikaw nga po ay hindi na apektado at hindi na nga po umaasa na magkabalikan pa kayo. Well, rather, choosing your own self mga kapatid para dumiretso nga po dun sa mga ambisyon or mga plano kahit wala nga po ang ex mo. Diyan po magiging very effective mga utol ang no contact. Hindi po yung parang mawawala lang tayo tapos alam natin na meron pa kayong silent war or meron pa nga po kayong pinag-awayan. Kailangan linisin po muna natin ito mga utol bago po tayo pumroceed sa no contact. To make it very effective. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat. Maraming salamat po, Papong TV.